Nasa ating linya ngayon, let's find out si Ginoong Edward Makapili, ang Executive Assistant po naman para po sa informasyon na nanggagaling opisyal ho sa Davao de Oro Province. Mr. Edward Makapili, magandang umaga po. Yes, good morning po, Sir Ted, at magandang umaga din po sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Opo. Sir Edward, ano ho ang official ho na count doon sa mga missing ngayon kasi meron daw pong conflict sa mga informasyon? Yes po, totoo yan. Kasi po, in the early days of the landslide, the SDINCOM, nag-release po sila ng datos. The Provincial Police Office of the Province of Davao de Oro, nag-release din sila ng datos. And the PDRR, through ICP, the Incident Command Post, ay nag-release din. So nagkaroon talaga ng confusion. So kahapon po, nagkaroon ng meeting yung AFP-PNP, the PDRRMO ng De Oro, at saka yung MDRRMO ng Mako, called by the Incident Command Post Commander, Congressman Attorney Roel Peter Gonzaga, kasi sa kanyang distrito yan, napagsunduan na the official datos na ilalabas po isa yung sa ICP. Unang-una, kasi po mas credible yung sa ICP kasi yung evacuation center ng mga taga-Masara na forcibly evacuated is nandyan sa Barangay Elizalde, nandun din yung ICP, yung command center. So all the datos comes from the members of the family, so are claiming that their members of the family ay nawawala po. Opo. Most probably na kasali doon. So opo, magmula kahapon ng hapon, yes, sir. Ano ang official datos na po ng ICP ang na-broadcast natin sa lahat ng mga networks na tumatawag po. Opo. So sa ngayon po, ilan sir ang official po na sinasabing hanggang ngayon hindi pa rin po ma-account missing? Yes po, yung mga reported missing is nasa 110 po. Yun Opo, po ang sige. pinalabas kapon ng Sige. ICP. Opo. Samantala Opo. yung Sige. mga bangkay na nahukay po, nasa 11 na po. Mhm. At then yung mga injured persons nasa 31. Okay. Sir, sa ngayon po, no, ano na ho ang inyong ginagawang pag-aaral o pag-iimbestiga dito po sa pagpayag ng LGU na makapagtayo ng komunidad sa paanan po ng bundok na identified as a no-build zone? Yes po. Una-una po, inihintay ang report ni Governor Justice Dorothy Gonzaga. Inihintay niya yung report ng investigation na resulta ng investigation ng MGB at ng DNR. At tumulong na din yung Provincial Mining Regulatory Board as instructed by Governor Justice Dorothy Gonzaga. Totoo po yun, no-build zone yun. However, tama po yung narinig ko kanina na hindi mapipigilan yung mga tao doon. Kasi po, maliban na po na isang community talaga yun, isang barangay, hindi siya katulad po sa mining site ng Diwalwal na scattered yung mga tao. Doon naman is talagang it creates a community in every spaces of the Barangay Masara. Kasi po, I'm going to describe Barangay Masara, kaya nga po ang Davao de Oro ay tinatawag dati Compostela Valley. Kasi valley and plains and hills po talaga ang province. It just turned back into Davao de Oro para hindi po mawala sa Davao region. Opo. Mga tao natin talaga. Siguro naman there was a tolerance from the MGB and the company, the Apex Mining in itself and the DNR. Kasi if I'm going to describe the area, barangay site kasi yon yung zone 1 na landslide area. Malaki yung space. Tapos yung bus naman po, hindi naman private commercial bus yun a service bus of the company, shuttle bus ng company. Na doon lang yun nakapark o nakagarahe while waiting all the employees na matapos yung shifting nila. Hinahatid, sinusundo yung mga employees. Yung mga biktima po, katatapos lang ng shifting nila, that's why pumunta sila doon sa may terminal na yon, who happens to be the barangay site. Wala namang nag-expect
na magkaroon ng landslide. Yes, sir. Kasi Yes, sir. po, the Of track course, no. Of course, no. LTE, Nobody wants this tragedy. Of course, Mr. Makapili, we do duly understand that, no. yes I po. mean, we Kasi truly po, understand that. Pero the point, Mr. Makapili, to answer my question is, hindi ho sa naninisi ho tayo ngayon sa gobernadora, sa LGU, but ito moving forward here, ako po ay naniniwala na hindi lang ito malamang ang barangay diyan sa inyong lalawigan na nakatayo sa paanan po ng no-build zone. Kasi nga, meron tayong Project NOAA, ang LGU nahihirapan din. Mabuti po kung pa isa-isa, dalawa o 5 bahay yung mga nagtatayo, pero kapag isa ng komunidad ang nandoon po sa no-build zone, ito po ay red flag na for the government, LGU particularly, to really act kasi kaya mo lang kaya ka namumulat dito sa problemang ito kapag naandyan na eh. Pero this will happen again unless kayo po ay kumilos diyan sa Davao de Oro para alamin na saan pang mga lugar ito at ano ho ang inyong babalakin bagamat ito'y long term na inyo pong dapat na gawin. yes po, sa tulad ng sinabi ko, meron na yung existing na policy na diyan at iniimbestigahan pa din po ngayon ng MGB at na DNR kung may lapses ba on the part of the Apex Mining company. Meron naman po talagang mga area sa Davao de Oro sa term po ni Governor Justice Dorothy Gonzaga, she just shut down. Tulad po ng mga bigta area nung sa earthquake last year. May mga recommendation talaga yung NGB na talagang hindi na pwede tirahan yon. So, the governor, hanggang ngayon, nandun pa rin nakatira sa mga evacuation center yung mga hindi na pwedeng ibalik doon sa bahay. So, I believe if there is really a cause or a probable cause of the negligence of the company, then the governor will take action on that na no build zone talaga yan. Why are you why are you saying na itong Apex Mining Company ang may pananagutan dito sa pagtatayo ng komunidad sa no-build zone, gayong dito sa no-build zone mismo may barangay hall. Sa no-build zone may paaralan. That's government. I mean, with all due respect, sir. Yes po. Naitayo kasi yan, it's a long time ago, na wala namang tumututol sa pag-establish ng community na yan. So, it's been a long time, kaya naging parang natural na lang na policy nila doon at the government is somehow accepted that fact. Opo. And then, masasabi natin na may pananagutan kasi on the first place, alam naman talaga din ng Apex na it's a no-build zone. But then there is a tolerance on the part of the management. As well as sabihin natin na may negligence in the previous administration of this provincial government. Why they allow that? Yes, sir. Yes, sir. Yung nga po, kasi maaari sabihin natin, ikaw Apex, kabisado mo na itong lugar na ito, ba't ka pumapayag din na itong mga manggagawa ninyo, ginagawa yung tirahan? Okay, sige po, pero sa kabilang banda rin, di ba, ikaw na LGU, nakita natin yung mga building, di ba? Yung may mga nakatayo pa, may mga gumuho. The point is, di ba, under the building code, klaro ho naman yan, di ba, sa mga LGUs din, hindi ka makapagpatayo ng ilang ganyang gusali na ho, ito nakikita natin eh. Di ba, paano nakapagtayo yan sa isang no-build zone? So definitely, walang building permit, right? Or, binigyan ng building permit despite na dapat hindi nagtatayo doon. May eskwelahan, may barangay hall. So, ngayon po kasi mahirap magsisihan kasi nga trahedya po ito, no? We must first help the families. Pero, yun nga po, kasi nga hindi kayo nag-iisa. Marami pong mga lalawigan, ganito po ang problema. So, siguro nga po, ang tanong ngayon, moving forward is, ilan pa ho ito na ganyan sa Davao de Oro na naghihintay lang po na mangyari ang trahedya? That's the point perhaps, Mr. Makapili. Yes, I believe the governor right now, being a former justice of the Court of Appeals, very knows the implication of the laws. That is why when she sat down as the governor, yung nangyayari yung last year, yung mga series of earthquakes, nung idideklara talaga ng MGB
certain area na hindi talaga pwede tiniran. Kasi nga, ano nga yun NHA resettlement site ang Bagyong Pablo. Pero hindi namin alam on the previous administration bakit na itayo doon. Yes. So, when the MGB recommended, talagang hindi na pinabalik po. At Opo. this point in time, to be fair also with the company, the governor is waiting for the investigation result of the MGB, the DNR, as well as the collaboration report of the Provincial Mining Regulatory Board. Opo, yes sir, So, yes sir. alam ko po na talagang gumagawa ng ganyang desisyon ang aming governor. So, maybe that would be really implemented po. Opo, yes sir, yes sir. Yung nga din po sa atin po dito, no? Kasi ito pong mga nangyaring ito na konstruksyon, pati yung mali na relocation site, yan po ay nung nagdaan pong mga administrasyon. So ngayon, ito ang problemang kinakaharap ng ito, di ba? Ito ang first term ni Governor? Yes po, yes po. Okay, sige. Anyway, so yun po. So ngayon po, meantime, ano ang maitutulong ng gobyerno doon po sa mga nawalan ng mahal sa buhay, mga namatayan, nawalan ng bahay, at maging sa mga nawalan po ngayon ng trabaho? Well, there is always a collaboration with the provincial government and the Apex Mining. Si Apex Mining naman, kahit hindi pa nangyari yung incident diyan, ay tumutulong na yan lalo na last sa mga kalamidad na nangyari sa Davao de Oro. Just like last week, nagkaroon po tayo ng baha dito. Maraming bayan po ang lubog sa tubig due to shoreline and trough of LPA. Talagang tumutulong itong si Apex Mining. In fact, meron din, yung na-mention nga kanina, meron din dito silang mga resettlement site kasi may mga pinaalis na dito talaga sila. No? Totoo nga po yun, talagang kusang bumabalik kasi talagang Yes, they find convenience living in very near to their working place. Opo, opo. Sa ngayon po, ang ginagawa ng gobyerno is mapabilis yung retrieval operation kasi effective today, as being agreed yesterday by the ICP meeting, na hindi na po search and rescue operation. Ang gagawin ngayon, search and retrieval na po, considering that it's more than 48 hours na Yes, sir. yung nangyayari sa landslide. Yes, sir. Presumptively, talagang siguro wala nang natirang buhay. Yes, sir. Yes, sir. So, mapabilis yun, nagtulong-tulong po lahat ng LGU. In fact, hindi lang po ang municipalities of Davao de Oro ang nagpadala ng mga disaster rescue teams and their equipments, maliban po sa provincial government ng Davao de Oro. The Davao del Norte Governor Kuya Edwin Hubahib tumulong na din on the night of the landslide. Nagpadala na kaagad ng disaster team, rescue team para tumulong. Sige po. And So, salamat secondly, po. yung mga victims of the family ay talagang sinisecure po ng provincial government. I believe na gagawin din ng governor ito na hindi pa balikin muna hanggat hindi pa klaro yung result ng investigation. Kasi po, nung last year sa mga earthquake, talagang may isang area sa New Bataan na nasa evacuation center pa din yung mga residente na when the MGB declared na hindi na pabalikin doon. So, the same decision I believe that the governor will do and iso-sustain yung needs nila. Nag-express naman ng support ang national government through the SWD and Secretary Gatchalian, sinabi na sundin lang po ang utos ng gobernador na kung hindi pa mag-declare ng gobernador na pwede nang bumalik, wala nang magmatigas ang ulo. Mag-stay na lang sa evacuation center. Rest assured na isusupply lahat ng pangangailangan ng provincial government at DSWD. Salamat po, Mr. Kapili, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa, and we look forward po na ito na ang huli na trahedya sa inyo pong lalawigan. Salamat po, sir, sa inyo pong panahon na ibinigay muli sa aming pong palatuntunan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.